Good afternoon po sa inyong lahat. Pakibati muna ang katabi natin. Good afternoon. Ngayon po ay unang Biyernes ng buwan, kaya tayo'y mas punong-puno ngayong hapon kahit maulan upang sama-sama nating pasalamatan at papurihan pa rin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng palakpak ng pasasalamat at papuri. Mas malakas sa palakpak para sa ating pong Jesus Nazareno. At sabihin natin na malakas, thank you Lord. Marami tayong dapat ipagpasalamat. Amen. Sa dinami-dami ng hindi magaganda, mahirap na nangyayari sa paligid natin. Nandito tayo hindi lang para humingi ulit, makiusap ulit, kundi para magpasalamat. At ang lagi ko sinasabi, the best way to be grateful is to be generous. Amen. Kaya tayo nandito sapagkat hindi tayo hihingi ulit at hindi tayo manghihingi pa rin. Nandito tayo para ipagdasal natin ang bawat isa. Sabihin sa katabi, ipagdadasal kita. Mga kapatid, sama-sama tayong manalangin ngayong sandali. Itaas natin ang ating dalawang kamay at sabihin natin ng malakas, Panginoong Jesus Nazareno, ipinapagdasal ko po, ipinapakiusap ko sa iyo na iligtas mo ang aking katabi, iligtas mo ang aking pamilya, iligtas mo ang lahat ng mahal ko sa buhay. Iligtas mo ang aming bansa. Poong Jesus Nazareno, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Tulungan mo kami. Iligtas mo kami. Amen. Palakpakan natin muli ang ating Poong Jesus Nazareno. Alam mo ninyo, noong September 23, ipinagdiwang natin ang kapisahan ng isang mahalaga, espesyal, sikat na santo. Sino yon? Saint Padre Pio. Sino nakakakilala kay Padre Pio? Taas ang kamay. Maraming nagdedebosyon sa kanya. Pero meron siyang ipinaalala. Marami daw kasing gumagaling, yung mga gustong magkaanak, yung mga gustong pumasa sa board, sa exam, yung mga gustong magkaroon ng pambayad sa kanilang utang, yung mga gustong makapag-abroad. Marami nagsasabi, nagdadasal sila kay Padre Pio. At nakukuha nila ang kanilang hinihingi. Pero merong ipinaalala si Padre Pio, hindi siya ang pinagmumulan ng himala at grasya. Anong sabi ni Padre Pio? One does not win the battle without prayer. Hinding-hindi mananalo sa anumang laban ang isang tao kung hindi siya nagdadasal kay Kristo. Prayer is the source of everything. Kaya napakahalaga ho ng buwan na ito. Ang Oktubre ay hindi lamang buwan ng pagmimisyon, hindi lamang buwan ng mga kapatid nating katutubo. Ang Oktubre ay inaalay natin, pinagdiriwang bilang buwan ng Santo Rosario. Month of the Holy Rosary. At si Padre Pio at si Mama Mary, ang nanay ng Poong Jesus Nazareno, pareho lamang sila ng ibinibilin sa atin. Pareho lamang sila ng inuutos sa atin. Ano ang sabi ni Mama Mary doon sa 3 bata sa Fatima? Sino yung 3 batang pinagpakitaan? Lucia, Jacinta, Francisco. Ano ang sabi ng mahal na Birhen sa Fatima? Pray the Rosary. Magdasal kayo ng Santo Rosario araw-araw upang matapos ang gera at maghari muli ang kapayapaan. Kaya anong sabi ni Pope Leo XIV ngayon? Inuutusan tayo ng ating Santo Papa. Magdasal kayo ng Santo Rosario araw-araw
upang magkaroon muli ng kapayapaan sa sarili ninyo, sa pamilya ninyo, at sa bansa ninyo. Alam naman natin kung anong nangyayari ngayon. Pray. Alam nyo, habang tayo nandito, kahit papano ligtas tayo, may mga kababayan ho tayo na takot pa rin dahil sa lumilindol pa rin sa Cebu, sa Visayas, binabaha sila sa Batangas, sa Bataan. Maraming hindi magandang nangyayari sa paligid natin habang sila ay nagbabalitaktakan pa rin dahil sa mga pandaraya, dahil sa mga hindi magandang ginagawa. Siguro sabi ninyo, ano pa bang magandang makikita natin araw-araw? Pero noong sabi ng mahal na ina, ibinigay niya ang Santo Rosario. Dasalin ninyo ito. Dahil ang Santo Rosario ay hindi tungkol kay Maria. Ay hindi naman talaga para kay Maria. Ang Santo Rosario ay binigay niya ng ating mahal na ina upang maging kaligtasan natin. Dahil ang Santo Rosario ay walang iba kundi ang hiwaga ng buhay ni Kristo. Kaya kapag meron tayong hawak na Santo Rosario, kapag dinadasal natin ang Santo Rosario, kapit-kapit natin ang pag-asa at kaligtasan natin, ang Poong Jesus Nazareno. Huwag natin mamaliitin. When we pray the rosary and when we pray, we are using the most powerful weapon. Ang pinakamakapangyarihang sandata sa lahat ng uri ng laban sa mundong ito. Laban sa kahirapan, laban sa karamdaman, laban sa kalungkutan, laban sa kasamaan, laban sa kasinungalingan. Ang dasal. Pray. Sa unang pagbasa, ano ang ginawa ng mga taga-Jerusalem? Sila ay nanalangin. Bakit sila nagdasal? Sapagkat natuklasan nila at natanggap nila sa wakas ang kanilang maling ginagawa. At sino nakatanggap nito? Hindi lang yung mga mamamayan, pati daw ang mga leader, ang mga pinuno, ang kanilang lahi. Ang lahat ay tumanggap ng pagkakamali. Kaya nga walang turuan, walang sisihan. Lahat tayo may pagkakamali. Lahat tayo baka may masamang ginagawa. Kaya lahat tayo ay may pananagutan na magbalik loob. Baka ito na po yung hinihintay. Baka ito na talaga ang magiging solusyon sa maraming problema, paghihirap sa bansa natin kung lahat tayo ay magdadasal ng nagkakaisa. Amen? Kung lahat tayo, huwag nang tayo magturo. Dapat sila kasi hindi sila nagdadasal eh. Wow, galing-galing mo naman. Kasi sila ano yung kasabihan ng matanda? Kapag ikaw ay laging nakatingin din, sabi ng kasulatan, sa dumi ng iyong kapatid, hindi mo nakikita ang sarili mong dumi at pagkukulang din. Kaya ano ang sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo? Kawawa kayo Corazin, kawawa kayo Bethsaida. Alam po ninyo itong mga bayan na ito ay ang mga bayan na kung saan si Kristo ay gumawa ng mga himala. Si Kristo ay nagturo. Pero sila ay tumingin. Pero hindi nila nakita. Sila ay nakinig. Pero hindi sila sumunod. Kaya nung sabi ng Panginoon, kawawa kayo. Sinasayang ninyo ang pagkakataon para mailigtas pa. Baka kapag nangyari ito sa Tiro at Sidon, ano naman yung Tiro at Sidon? Ito daw po yung mga lugar na kung saan wala silang pinaniniwala ang Diyos. Mga pagano, ika nga. Anong sabi ng Panginoon? Baka kapag sa kanila na lang nangyari yon, kung sila siguro ang nakakita ng mga himala, baka naniwala sila. Mga kapatid, kalikasan na ang nagsasabi ng kawalang-yaang ginagawa natin. Kalikasan na ang nagpapamulat ng pagkukulang ng bawat isa sa atin. Uulitin ko, huwag turo ng turo kung kani-kanino.
Simpleng kalat lang ayaw natin itapon sa tamang lugar. Simpleng respeto lang sa kapaligiran hindi natin ginagawa. Pagturo ng turo sa kung saan at kung kanino. Simpleng tamang sukli lang hindi mo ibinalik. Trabaho mo, pinasa mo sa kapatid mo. Trabaho mo, hindi mo inayos. Maliliit, simpleng pananagutan. Baka naman ho tayo ay nakatingin lang sa kung saan-saan at nakakalimutan natin ang tunay nating pananagutan. Kaya napakahalaga ng panalangin. Lagi ko itong binabanggit sa inyo, more prayer, more power. No prayer, no power. Huwag niyong mamalitin ang kapangyarihan ng panalangin. Magdasal tayo, lalong-lalo na kapag medyo nalilito ka na naman sa pipiliin mo. Dahil ang bumubulong sa iyo, ang ganda ng pagdiriwang natin kahapon, October 2, piyesta ng mga guardian angels. Ang mga anghel na tagatanod, guardian angels. Pwede ho ba sabihin niyo po sa katabi ninyo, maniwala na lang kayo sa sasabihin ninyo. Sabihin niyo sa katabi ninyo, hulog ka ng langit. Ba't parang ayaw nyo maniwala? Imbis na sabihin nyo, tinawanan ninyo, naku, magagalit sa inyo ang katabi ninyo. Hulog ka ng langit. Pag sinabi nating hulog ng langit, naku, buti na lang dumating ka. Nailigtas mo ako. Kasi ang Diyos daw, nagpadala ng mga anghel sa bawat isa sa atin. Para iligtas tayo, ingatan tayo. Pero ang mga anghel ay mga espiritu at hindi nakikita. Pero alam ho ninyo, may good news. Meron ding mga anghel na walang pakpak, walang halo. Pero nakikita mo, mahahawakan mo, maririnig mo. Pwedeng katabi mo. Ito yung mga taong ang iniisip ay hindi ang ikapapahamak mo, ang ikaliligtas mo. Ito yung mga taong handa kang tulungan, gabayan, ingatan, at hindi ka sisiraan. Hindi ka ipapahamak. Hindi ka sasaktan. At kailangan natin yon. Kaya sana mga kapatid, ngayong buwan ng Oktubre, sa tulong ng panalangin ng ating mahal na ina, sa tulong ng gabay ng ating mahal na ina, huwag tayong magpasira, magpabulag, at mag-away-away sa anumang bagay sa mundong ito na isang araw, pare-pareho din nating iiwan. Bakit tayo nagdadasal? Sapagkat ang panalangin ang naghahatid sa atin sa kung ano ang tunay na mahalaga, sa kung ano ang tunay na kailangan. Nais ko pong tapusin ang pagbabahaging ito sa isang personal ko pong karanasan nung ako'y nag-aaral pa lang sa pagpapari. Ako po ay nag-aral doon sa San Carlos Seminary sa may Guadalupe sa EDSA, yung katabi ng Loyola Memorial Chapel. 10 taong kami doon. Alam mo ninyo, every Monday, meron kaming tinatawag na free afternoon. Pwede kaming lumabas. Sa mga taga Maynila, nakakadalaw kami sa pamilya, nakakabili ng mga pangangailangan, nakakapasyal sandali, 1 o'clock hanggang 5 p.m. So, 10 years. Para makapunta kami sa ABC Mall, sa Guada Mall, tatawid kami ng overpass. At doon sa overpass, nung nagsisimula pa lang ako mag-aral, may nakita akong maglola na mamalimos. Maglola. At sa loob ng 10 taon, lagi silang nandoon. Tuwing tatawid kami, nakikita namin sila. Kaya pagdating namin ng huling taon namin, 10th year, so dalaga na ngayon yung apo. Sabi ko doon sa kaklase ko, alam mo, 10 taon na tayong nandito at 10 taon na natin silang nadadaanan. Nakamagkano na kaya yan? Baka nakaipon na ng malaki-laki yan. Baka nakapagpatayo pa ng bahay yan. 10 taon. At pagdating namin sa seminaryo, habang ako'y nagdadasal, parang bigla akong tinanong ng Panginoon. Sa loob ng 10 taon, na sila ay iyong dinadaanan, ilang beses kang huminto at sila ay binigyan.
O baka busy-busy ka na maging pari at nakalimutan mong maging mabuti. Mga kapatid, marami pang pwedeng mangyari, mawala, masira sa mundong ito. Pero sa pamamagitan ng ating pananalangin, nakikinig tayo, sumusunod tayo sa tawag ng ating Panginoon na hindi dito, kahit nandito tayo sa mundo. Dahil ang langit ay hinahanda ni Kristo para sa iyo. One does not win the battle without prayer. Pray the rosary daily. Amen. Magsitayo na po ang lahat.